Mga mahal na kapatid, sa paglipas ng mga panahon at habang nagtatagal ang mga suliraning bumabagabag sa iglesia ngayon, tumitindi po ang pressure sa ibang mga kapatid na mag-alinlangan kung hindi man lubos na mawala ng pananampalataya sa bisa at katapatan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ang nasabing pressure ay pinalalala pa ng mga suliraning pangkabuhayan, pangkalusugan, at mga suliraning pangsambahayan. Ang pakiramdam ng iba ay nag-iisa sila sa pagharap sa mga suliranin ng buhay at walang tumutulong sa kanila. Mga kapatid, ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay makapagpapaunawa at makapagpapatibay sa atin sa kahalagahan, sa bisa, sa katapatan ng mga pangako ng Diyos, kaya hindi natin dapat pag-alinlanganan, sa halip ay lubusan nating panghawakan. Ano po ba ang natatanging pangako ng Diyos sa kanyang bayang hinirang? Magsimula po tayong bumasa sa awit 4:3. Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Sa talata pong ito ay ipinauunawa sa atin na may ibinukod ang Diyos sa ganang Kanyang sarili. Sino po ang ibinukod ng Diyos sa ganang Kanyang sarili? Ang itinuturing niyang banal. Kaya mahalaga po na maging banal tayo sa paningin ng Diyos. Ano po ang natatanging pangako ng Diyos sa mga ibinukod niya? Didingin sila ng Diyos pagka sila'y tumawag sa Kanya. Napakahalaga po nito, lalo na sa panahong ito, na ang iglesia ay nagpapatuloy na binabalot ng mabibigat na suliranin. Bukod pa sa mga suliraning pangkabuhayan, pangkalusugan, at pansambahayan. Nariyan pa ang kalamidad sa iba't ibang dako, ang krimen, ang kawalan ng kapayapaan. Kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos. Pagka kabilang tayo sa bayan ng Diyos na itinuturing niyang banal, didinggin tayo ng Diyos pagka tayo ay tumawag sa Kanya. Ano po ba ang batayan ng Diyos? Sa pagbubukod o pagpili niya ng isang bayan para sa kanyang sarili mula pa noong una. Basahin natin ang nakasulat dito sa Deuteronomio 7:6-8. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang. Ang binasa po natin ay tungkol sa Israel nang sila ay ibukod o piliin ng Diyos bilang kanyang bayan. Anong sabi ng Diyos sa Israel? Ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. Napansin ninyo ang pagbubukod ng Diyos mula pa nung una? Oo, at maraming bansa, maraming bayan sa lupa. Subalit merong ibinukod ang Diyos. Nung una, ang Israel. Ano ang sabi ng Diyos sa Israel? Hindi kayo inibig ng Panginoon. Ni pinili kayo ng dahil sa kayo marami sa bilang kaysa alinmang bayan. Kaya hindi yung bilang o dami ng mga kaanib ang pinagbabatayan ng Diyos sa pagpili niya.
kundi ang sabi ng Diyos, kayo ay inibig ng Panginoon, tinupad ng Diyos ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang. Pero kasing pangwalang hanggang tipan ang Diyos kay Abraham na tumagos hanggang kay Isaac at kay Jacob at sa buong bayan ng Israel. Pinangakuan ng Diyos ang Israel na diringgin sila pagka sila'y tumawag. Subalit sa kasawi ang palad, tulad ng maraming ulit na nating naging pag-aaral, hindi po naingatan ng Israel ang kanilang kahalalan bilang bayang hinirang ng Diyos. Subalit natapos na po ba ang pagbubukod ng Diyos nang hindi naingatan ng Israel ang kanilang pagkahirang? Hindi po. Muling nagbukod ang Diyos ng kanyang bayan sa panahong Kristiyano. Sino po ba ang pinili ng Diyos sa panahong Kristiyano at ano rin ang pangako niya sa kanila pagka sila ay tumawag? Pakinggan natin ang nakasulat dito sa Juan 15, talatang 16, pahayag ng Panginoong Hesukristo. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at kayo'y aking inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang binasa po natin ay pahayag ng Panginoong Kristo tungkol sa mga ibinukod ng Diyos sa panahong Kristiyano. Anong sinabi ng Panginoong Kristo sa kanila? Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. Ano pong ipinangako ng Panginoong Kristo sa mga makapag-iingat ng kanilang kahalalan o pagkahirang? Ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Katumbas ng sasagutin ng Diyos pagka tumawag ang bayang hinirang ng Diyos sa panahong Kristiyano. Dapat po nating maunawaan na ang paghirang ng Panginoong Kristo sa panahong Kristiyano ay yun na rin ang paghirang ng Panginoon Diyos. Bakit po tayo positibo? O bakit natin natitiyak na ang mga hinirang ng Panginoong Kristo ay sila na rin ang mga hinirang ng Panginoong Diyos? Itataas lang po natin ang pagbasa sa mga talatang 1 at 2 at itutuloy ko ang pagbasa sa talatang 5 hanggang 6. Ganito ang ating mababasa. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Ang Panginoong Hesukristo po mismo ang nagsabi na siya ang tunay na puno ng ubas at ang kanyang Ama ang magsasaka, o ang Ama ang nagtanim sa kanya. Siya rin, ang Ama, ang pumuputol ng bawat sanga niya na hindi nagbubunga, habang ang bawat sanga niya na nagbubunga ay kanyang nililinis upang lalong magbunga. Malinaw po sa atin na ang bungang hinahanap ng Diyos sa mga sanga ng punong si Kristo ay ang bungang kabanalan. Mahalaga po kasi yung kabanalan kung ang pag-uusapan ang pagsagot ng Diyos sa panalangin ng mga hinila. Ang mga salitang ito ng Panginoong Kristo ay katumbas ng pagsasabi
na ang Diyos ang nagtanim. Ang Diyos ang pumili. Ang Diyos ang nagtatag sa Kanya at sa Kanyang mga sanga. Ano po ba ang katumbas ng puno at mga sanga ayon sa pagpapakilala ng mga apostol? Basahin natin sa pahayag ni Apostol Pablo sa Colosas 1 ang talatay 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Si Kristo po ang puno o ulo ng kanyang katawan na siyang iglesia. Ang katawan ni Kristo na siyang iglesia ay binubuo ng mga sangkap o ng mga kaanib. Batay sa 1 Korinto 12:27. Ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na kanyang mga sanga. Kung gayon, ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang iglesia ang ibinukod o hinirang ng Panginoon Diyos sa panahong Kristiyano. Ano po ang pangako sa mga hinirang? Sa panahong Kristiyano, ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ano po ang itinuro ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga sanga o sa mga kaanib sa iglesia upang anuman ang kanilang hingin sa Panginoong Diyos ay maibigay sa kanila? Basahin naman natin ang talatang 7 dito rin sa Kapitulo 15 ng Aklat ng Juan. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ano pong itinuro ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga sanga o mga kaanib sa iglesia niya upang anuman ang kanilang hingin sa Ama ay maibigay sa kanila? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung kayo'y magsipanatili sa akin. Paano ba yung pananatili sa Panginoong Hesukristo? Dapat nakaugnay tayo sa Kanya bilang sanga niya. Dapat ay kaanib tayo sa iglesia na pinangunguluhan niya. Pero sapat bang maging kaanib lang tayo sa iglesia? Ang sabi, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo. Kaya mahalaga yung pananatili sa iglesia, pero mahalaga rin ang pananatili sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. Pagka nagawa natin yun, ano pangako niya? Hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Paano po ba ang pananatili sa mga salita ng Panginoong Hesukristo? Alam lang natin ang doktrina at itinuturo lang natin ang doktrina na tinanggap natin sa iglesia. Babalikan ko ang talatang 7 at itutuloy ko sa talatang 10. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Paano po ang pananatili sa mga salita ng Panginoong Hesukristo? Sa pamamagitan ng pagtupad o pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya mali po yung isipin ng sino mang kaanib sa iglesia na sapat nang nakatala ang pangalan niya sa talaan ng iglesia, tunay na siyang iglesia ni Kristo. At ikinararangal na niyang iglesia ni Kristo siya. Hinirang siya ng Diyos at ng Panginoong sa Kristo. Hindi po. Ang tunay na kaanib sa iglesia ni Kristo ay masunurin, hindi masuwayin, hindi malabagin sa mga aral ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kaya pagka nakakita po tayo ng mga kaanib sa iglesia na walang ingat at walang pakialam kung gumagawa man sila o nakikibahagi sa mga bagay na salungat o labag sa mga aral
o mga doktrina na tinanggap natin sa iglesia. Sapagkat ang sino mang hindi manatiling tapat sa pagsunod sa mga tunay na aral ay, una, hindi sila tunay na iglesia ni Kristo. Maaring tinatawag lang silang iglesia ni Kristo. Pero yung lakad ng kanilang pamumuhay, yung uri ng kanilang pamumuhay sa paningin ng Diyos ay hindi nakatutugon sa kanilang pagkakahirap. Kaya tumawag man sila, humingi man ng kanilang mga pangangailangan, hindi sila sasagutin ng ating Panginoon Diyos. Tatandaan po natin, ang mga hinirang ng Diyos, yung mga itinuturing niyang banal. Sino yung itinuturing niyang banal? Tandaan natin, ang kautusan ay banal, kaya yung tumutupad o mga sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon Diyos, sila yung pagka tumawag sa Diyos ay pakikinggan niya. Ano po bang isa sa mga dahilan kung bakit may mga kaanib sa iglesia na hindi nakikinabang sa pangako ng Diyos sa kanyang bayan na sasagutin sila kapag sila ay tumawag? Ang babasahin ko ay dito sa Juan 16, talatang 24, pahayag ng Panginoong Kristo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Bakit po may mga kaanib sa iglesia na hindi nakikinabang sa pangako ng Diyos sa kanyang bayan na sasagutin sila kapag sila'y tumawag? Hindi naman nila ginagamit ang kanilang karapatan upang tumawag. O sinasayang nila ang pagkakataong ibinigay ng Diyos upang humingi ng kanilang pangangailangan. Ang totoo, ang Panginoong Kristo pa ang naiinip sa kanila. Katunayan ang sabi niya, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kaya mahalaga yung maging mapanalangin. Masama yung kinatatamaran ang panalangin. Lalo na sa panahong ito ng pangangailangan. Pahirap ng pahirap ang buhay sa mundo. Mahirap na pinalalala pa ng mga kalamidad, ng kung ano-anong mga nangyayari sa paligid. Kaya kailangan natin ang pananalangin na maging bahagi ng ating buhay. Bilang bayang hinirang ng Diyos, karapatan natin o pribilehiyong galing sa Kanya na humingi ng ating pangangailangan at tumanggap nito. Maaaring sabihin ng iba na humihingi naman kami ng tulong mula sa Diyos. Ang katunayan ay nagdaraos kami ng mga pananalangin at pagpapanata, gayunman hindi pa rin niya kami sinasagot. Ano po ang dahilan? At may panalangin ang mga tao ng Diyos na hindi niya sinasagot. Pakinggan niyo nakasulat dito sa Kawikaan 21, talatang 13. Ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha, siya naman ay dadaing, ngunit hindi didinggin. Sa panahon ngayon, ang bilang ng mga taong mahihirap at nangangailangan ay patuloy na dumadami sa iba't ibang kadahilanan. Wala pong pag-aalinlangan na may mga tao at organisasyon na buong pusong tumutulong sa mga mahihirap. Ngunit, hindi maikakaila na meron ding mga nagsasamantala sa kanilang mga mahihirap na nasasakupan, na lalong nagpapabigat sa mahirap nilang kalagayan sa halip na sila ay tulungan. Walang humpay ang panawagan sa mga kaanib para sa iba't ibang uri ng mga donasyon gamit ang mga talata ng Biblia para sa makasarili nilang hangarin at maluhong pamumuhay. Nakakalungkot
nangyayari ito sa iglesia. Bakit? Ang iglesia ba ay hindi pinagpapala ng Diyos? Ang iglesia ba ay hindi tinutulungan ng Diyos sa mga pangangailangan nito? Namula tayo sa panahon ng sugo at sa panahon ng naunang pamamahala sa iglesia. Sapat yung abuloy, Huwebes at Linggo. Yung pagtatanging handugan sa lokal. Yung pasalamat natin para matustusan ang pangangailangan ng buong iglesia. Yung mga lehitimong pangangailangan ng iglesia. Bakit hindi na ganun ngayon? Bakit parang kulang at kulang ang iniaabuloy, ang inihahandog ng mga kapatid? Alam niyo na nangyari. Nalustay ang kabangyaman ng iglesia. Dahil sa makasariling hangarin, dahil sa maluhong pamumuhay ng mga kasalukuyang nangunguna sa iglesia. Hindi na namin didetalyin sa inyo kung paano nalustay ang pananalapi ng iglesia. Pero yung sinino ng sugo at ng naunang pamamahala, nawala na yun. Kaya ano ang ginagawa ng kasalukuyang pamamahala? Hinga ng hinga ang mga kaanib. Dagdag at dagdag kung ano-anong uring mga handugan at donasyon. Tiniyak ng Biblia ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha, siya naman ay dadaing, ngunit hindi didinggin. Sino pa ang nagtatakip ng pakinig sa daing ng dukha? Ay yung umaapi at nanggigipit sa dukha, sa balo at mga ulila. Hindi lang ipinagkakait sa kanila ang tulong na kailangan nila, kundi maging ang katarungan. Hindi na umiiral ang katarungan sa bayan ng Diyos ngayon dahil sa katiwalian at kasamaan ng mga kasalukuyang tagapanguna. Hindi ganyan ang iglesia sa panahon ng mga naunang namahala. Ang mga naunang namahala sa iglesia, sininop ang lahat ng kapakanan ng iglesia. Hindi ginipit, hindi inapi. Sa halip ay tinutulungan ang mga kapatid sa panahon ng pangangailangan. Kaya naman, pinagpala ng Diyos ang iglesia sa panahon ng mga naunang namahala. Hindi kinakapos, hindi kinukulang sa mga pangangailangan. Pagka may proyekto ang iglesia, merong magugugo. Hindi ipinangungutang. Bawal na bawal ng mga naunang namahala ang pangungutang. Narinig na ninyo ng isang video ng kapatid na Eranio Manalo na narinig niya raw sa sugo. Buwisit daw ang pangungutang. Pero ganito ang kalagayan ng iglesia ngayon. Kaya ang mga kapatid ang pinipiga para matakpan ang pangangailangan ng iglesia, matakpan ang mga utang ng iglesia. Nakakalungkot na kalagayan. Pero may Diyos tayo na hindi magpapabaya sa mga matuwid, sa mga tapat na lingkod ng Diyos, makikinig siya pagka tayo ay tumawag sa Kanya. Sino pa ang hindi sasagutin ng Diyos kapag tumawag sa Kanya? Kahit sila ay kabilang sa Kanyang bayan. Basahin natin dito sa Santiago 4, ang talata ay 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sinasabi ng Biblia
na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba at sumasalangsang o laban sa mga mapagmataas. Ang mapagmataas ay hindi lamang ang mayayabang, kundi ang mga taong ipinagmamalaki pa ang masasamang bagay na kanilang ginagawa at tumatangging magbago sa kabila ng pagtutuwid ng Diyos. Hangga't ipinagmamalaki ng tao ang masasamang bagay na kanilang ginagawa o hindi binabago ang kanilang masasamang lakad, hindi sasagutin ng Diyos ang kanilang mga panalangin at hindi lulutasin ng Diyos ang kanilang mga suliranin. Manapa, lalo pang lalala. Dahil gaya ng nabasa natin, ang Diyos ay sumasalungat o laban sa mga palalo o mapagmataas. Anong katunayang tumatanggi ang Diyos na sagutin ang mga panalangin ng mga nasa kanyang bayan na gumagawa ng kasamaan? Pakinggan nyo nakasulat sa Mikas, dito po sa 3:2-4, ganito ang nakasulat. Kayong napopoot sa mabuti at umiibig sa kasamaan, kung magkagayoy magsisidaing sila sa Panginoon, ngunit hindi niya sasagutin sila. Oo, kanyang ikukubli ang kanyang mukha sa kanila sa panahong yaon, ayon sa kanilang ginawang kasamaan sa kanilang mga gawa. Gaya po ng nabasa natin, ang mga napopuot sa mabuti at umiibig sa masama, yung umiibig sa masama, kahit punahin mo, hindi magbabago. Pinatitigas ang puso sa masamang ginagawa nila. Ano tiniyak ng Biblia? Dadaing sila sa Panginoon, ngunit hindi niya sila sasagutin. Sa panahong iyon, ikukubli niya ang kanyang mukha sa kanila dahil sa kasamaan na kanilang ginawa. Inuulit po namin, habang may nakikita ang Diyos na kasama ang ginagawa sa kanyang bayan, hindi makikinig ang Diyos sa mga gumagawa ng masama. Ano pa pong ibang dahilan kung bakit may mga nabibigo na makatanggap ng kanilang hinihingi sa Panginoon Diyos? Dito rin sa Santiago, sa 1:6-8, ganitong sinasabi. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ano pang ibang dahilan kung bakit may mga nabibigo na makatanggap ng kanilang hinihingi sa Diyos? Nag-aalinlangan sila sa kanilang panalangin. Ano po ang nakakatulad ng nag-aalinlangan sa kanilang panalangin? Sila'y parang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Ano pong tinitiyak ng Biblia tungkol sa mga nag-aalinlangan? Hindi sila makaasa. Natatanggap sila ng anumang kanilang hinihingi sa Panginoon. Ang gayong tao ay may dalawang akala at walang tiyaga sa lahat ng kanilang paglakad o paggawa. Kaya, sa mga nakapakinig ng leksyong ito, alisin natin ang anumang pag-aalinlangan sa Diyos at sa kanyang magagawa sa atin. Sapagkat ang pag-aalinlangan ay sumisira sa karapatang bigay ng Diyos sa atin upang humingi at tumanggap ng ating pangangailangan. Kaya sa halip na mag-alinlangan, lubos tayong sumampalataya sa Diyos at sa kanyang magagawa. Kaya ano man ang ating maging kalagayan, ano man ang ating mga pangangailangan at mga suliranin,
lubos tayong sumampalataya, tutulungan tayo. Pakikinggan tayo ng Panginoon Diyos. Bakit? Gaano po ba kabisa ang pananampalataya? Basahin natin ang nakasulat dito po sa Mateo 21 hanggang 22, ganito ang sinasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mag-aalilangan, hindi lamang mga gagawa ninyong nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kung tayo'y manalangin, may pananampalataya, tiniyak ng Panginoong Kristo ang lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Baka sabihin ng iba, lagi silang nananalangin. Wala silang pag-aalinlangan, pero hindi pa rin nila tinatanggap ang hinihingi nila sa Diyos. Ano pa? Ang isang hinihingi ng Diyos sa mga nananalangin sa Kanya upang sagutin niya sila sa kanilang pagtawag. Pakinggan niyo nakasulat sa unang Juan 5:14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Gaya ng sinabi ni Apostol Juan, meron tayong pagkakatiwala sa Diyos. Kung tayo'y humingi sa Kanya ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Kaya dapat po nating tiyakin na ang lahat ng hinihiling natin sa Diyos sang-ayon sa Kanyang kalooban. Pero dapat din nating tiyakin na tayo na nananalangin, nabubuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. Bakit? Sapagkat tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Sa ating mga pananalangin sa Kanya, tinitingnan ng Diyos ang uri ng pamumuhay natin para sagutin niya. Ano bang isang halimbawa ng panalangin na hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos? Dito sa Santiago 4, ang talata ay 3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Anumang hilingin natin sa Diyos na may maling layunin ay hindi sasagutin ng Diyos. Sapagkat ang sabi, kayo nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Humihingi ng basbas sa Diyos na pagpalain ng iglesia. Patustusan ang pangangailangan ng iglesia. Pero talaga bang sa iglesia nagugugol yung mga biyaya, yung mga pagpapala ng Panginoong Diyos? Kung sa lehitimong mga pangangailangan ng iglesia nagugugol ang mga iniaabuloy ng mga kapatid, apagka binasbasan ng Diyos yung mga handog na yon, yung mga abuloy na yon, masasapatan ang lahat ng lehitimong pangangailangan ng iglesia. Meron pang nanalangin at sa pagsamba pa, lipulin ng Diyos ang mga kumakaaway sa iglesia na ang tinutukoy tayo. Meron ganyan, mga ministro, mga manggagawa, halos mapatiran ng ugat, maputulan ng lalamunan, kasisigaw sa panalangin na lipulin ng Diyos, patayin ng Diyos tayo dahil mga kaaway daw tayo ng iglesia. Bakit sasagutin ng Diyos
ang gayong uri ng panalangin. Dapat nating maunawaan na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kita niya ang laman ng ating puso. Kaya kahit na naniniwala ang isang tao na wala siyang anumang masamang intensyon, nais lamang niya kung ano makabubuti sa kanya, gayon pa man, ang Diyos lamang ang nakaalam kung ano ang tunay na makabubuti para sa kanyang mga hinirang. Natatandaan ninyo yung sinabi ng Diyos sa Jeremias 29:11-12, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadaing sa akin, at diringgin ko naman kayo. Alam ng Diyos ang ating kalagayan. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Siya mismo ang nagpanukala, naghanda ng para sa ikabubuti ng kanyang mga hinirang. Kaya pagka itiniwala natin sa Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin, lahat ng ating binabalak, hinahangad sa buhay, pinapanukala, ay isinasalig natin sa mga kalooban ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tatawag tayo, lalapit tayo, dadalangin tayo sa Kanya, diringgin niya naman tayo. Kaya, ano ang hindi natin dapat kalimutang isama sa ating mga panalangin upang hindi tayo mahulog sa paghingi ng anumang bagay na labag sa kalooban ng Panginoong Diyos? Pakinggan niyo ang nakasulat dito sa Mateo 26, talatang 42. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inimig, mangyari nawa ang iyong kalooban. Ito po ang pagkakataong ang Panginoong Kristo ay malapit ng humarap sa kanyang paghihirap at sa napipintong kamatayan. Nanalangin siya ng maigting, ng maningas na panalangin doon sa halamanan ng Eden. Makaitlog o 3 beses. Ang sabi niya dito, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, yung mga dadanasin niyang paghihirap, mangyari nawa ang iyong kalooban. Yung itiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin at ipinauubaya natin sa Diyos na mangyari kung anong kalooban niya, yun ang isang malinaw na katunayan ng pagtitiwala, ng lubos na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Tularan natin ang Panginoong Kristo na naglagak ng lubos niyang pag-asa at pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa Kanya. Napasama ba? Napariwara ba ang Panginoong Kristo? Oo, dumaan siya sa mga pagsubok, sa mga tiisin, hanggang sa ikamatay niya. Pero nasan ngayon ang Panginoong Kristo? Naroon sa langit. Nakaupo sa kanan ng Diyos. Taglay ang kaluwalhatian na pangako ng Diyos sa Kanya. Mangyayari rin sa atin yun, sapagkat bahagi tayo ng Kanyang katawan. Si Kristo ang ulo natin. Kung ang Panginoong Kristo na ating ulo ngayon ay nasa langit, magkakagayon din tayo. Magtataglay din tayo ng maluwalhating kalagayan. Kaya, habang naghihintay tayo sa katuparan ng pangako ng Diyos na tayo ay ipagsasama sa langit, huwag tayong magsasawang manalangin. At pagka nananalangin tayo, ay lagi nating babanggitin na masang-ayon sa kalooban ng Diyos ang lahat ng ating hinihiling. Nakalulungkot, may mga tao ng Diyos na dahil sa patuloy na pagsubok sa buhay, ay pinanghihinaan ng loob.
o nawawala ng pag-aasa sa pag-aakalang hindi nasasagutin ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Lalo pat naiisip nila ang kalagayan ng iglesia. Ilang taon na mula nang pumanaw ang kapatid na Eranio Manalo. Mula nang sumambulat sa mundo ang krisis sa iglesia. Nung ipagtitiwalag ang lahat ng mga pumupuna sa mga katiwalian na nangyari sa iglesia. Mga kapatid, ganito man ang kalagayan ng iglesia ngayon. At ang kasalukuyang kalagayan ng pamumuhay sa mundo. Dapat ba tayong panghinaan ng loob? Dapat ba tayong mawalan ng pag-asa? Dapat ba nating isipin na hindi na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako? Anong utos ng Diyos? Kung may mga hindi natatanggap ang kanilang hinihingi, sa halip na panghinaan ng loob. Dito sa awit sa 37, talatang 7, ganito ang ating mababasa. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaiinggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan, umunlad man sila. Mga kapatid, narinig ninyo ang pahayag ng lingkod ng Diyos na si David na lubos na nagtiwala sa magagawa ng Diyos. Ano sabi? Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan yung mga gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Pare kasing umunlad eh. Yung mga masama, maaaring guminhawa buhay nila. Pero hindi tayo dapat mainggit. At hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Yung mga nangyayari sa kanila. Kung tayo ay nakararanas ng mga tiisin sa buhay. Sa halip, ang tunay na lingkod ng Diyos, panatag sa harap ng Diyos. Matyagang naghihintay. Kung natatandaan ninyo yung sinabi ni Apostol Pedro sa 5:6 hanggang 7 ng unang Pedro, kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa kapanahon. Kaya naman para hindi tayo mawala ng pag-asa, habang naghihintay na itaas tayo ng Diyos sa takdang panahon, sinabi rin ni Apostol Pedro na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat kayo ay ipinagmamalasakit niya. Kaya sa halip na mainip tayo at mawala ng pag-asa, kanino natin dapat hanapin ang katuparan ng ating mga pangarap at hangarin sa buhay? Basahin natin dito rin sa awit 37, 3 hanggang 5. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Sa halip na mainip tayo, mawala ng pag-asa, kanino natin dapat hanapin ang katuparan ng ating mga pangarap at hangarin? Ang sabi ni David, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Sa mga katuwid, yung tunay na umaasa, nagtitiwala sa Diyos, ang ginagawa kung ano yung mabuti. Inuulit namin, ano po yung mabuti? Yung kautusan ng Diyos. Ang kautusan ay mabuti, ang kautusan ay matuwid, ang kautusan ay banal. Gaano kahalaga pagka sa Diyos tayo umaasa at laging mabuti ayon sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa. Ang sabi, mananahan kang ligtas sa lupain.
Napakaligalig ngayon ng mundo. Napakasama ng mundo ngayon. Kabi-kabila kalamidad. Wildfires. Buong syudad. Sinunog. Pwede na hindi pa yung apoy na galing sa langit ang ibaba. Pwedeng masunog kahit isang syudad. O mas malawak pa, ektarya, milyong ektarya ng lupain na susunog sa pamamagitan ng wildfires. Mga bagyo. Kahit ang mga lugar ay hindi karaniwang binabagyo na rin ngayon. Lindol sa iba't ibang dako. Kagutom. Epidemic. Pero narinig niyo yung pangako. Sa umaasa at mabuti ang ginagawa, mananahan kang ligtas sa lupain. Kaya sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. At ang pangarap mo ay yung makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungan ka na. Naalala ninyo mga kapatid, yung pangako ng Diyos sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, na lagi ninyong naririnig sa amin. Isaias 62:11-12, Zacarias 13:9. Nagtanyag ang Diyos hanggang sa mawakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon. Ang anak na babae ng Siyon, ang tinutukoy ay ang Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw. Ang iyong kaligtasan ay dumarating. Ang iyong kagantihan ay nasa harap niya. Kayo tatawagin, hinanap, tinubos ng Panginoon, bansang banal, bayang hindi pinabayaan. Oo, dadaan tayo sa mabibigat na pagsubok. Sabi nga dun sa Zacarias, yung 3 bahagi ay padadaanin sa apoy. Subalit, pagka sila'y tumawag, didinggin ko sila. Mga kapatid, namamalaging ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay bayan ng Diyos. Hindi niya ito pababayaan. May natatanging pangako ang Diyos sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Pag sila'y tumawag, pakikinggan ko sila, sabi ng Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo. Kahit na ganito ang nangyari sa marami sa atin, itinakwil tayo ng kasalukuyang pamamahal. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang lalong ipinagpapasalamat natin sa Diyos, malinaw pang isip natin. Hindi natin nililimot yung mga araw na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala. Iniingatan natin yung kabanalan, yung kadalisayan ng ating pananampalataya. Sinisikap natin ang buhay natin, mailapat natin sa kabanalan ng Iglesia. Nakatanaw tayo. Umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos na darating ang takdang panahon niya pagkatapos niyang masubok ang Iglesia para dalisay, ibabalik niya ito sa dati nitong banal, maayos, maluwalhating kalagayan, karapat-dapat na iharap sa Kanya ng Panginoong Kristo sa Kanyang pagbabalik. Mga kapatid, manghawak tayo sa ating kahalalan. Manghawak tayo sa bisa, sa katapatan ng mga pangako ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Oo, at may tiisin. Maraming pagsubok. Pero para dalisayin lang ang ating pananampalataya, hindi para pahirapan tayo, hindi para tayo ay pabayaan niya. Hindi pababayaan ng Diyos ang bayan niya sa mga huling araw. O at natalikod ang Israel. Natalikod ang unang iglesia nang umakyat na sa langit, ang Panginoong Kristo. At ang mga apostol ay nangamatay na. Dahil sa mga bulaang propeta, natalikod ang iglesia. Pero hindi mangyayari yon sa Iglesia ni Cristo sa kabuuan.
kung meron mang tumatalikod ngayon, kung meron mang naliligaw ngayon, yung mga nagsasamantala sa iglesia. Yung mga hindi tunay na sumasampalataya, yung hindi tapat sa kanilang pagkahirang, sa kanilang kahalalan. Pero idinadalangin pa rin natin sa Diyos na sana maawa ang Diyos sa kanila. Buksan pa ng Diyos ang kanilang isipan, ang kanilang puso. Balikan nila ang mga tamang doktrina, ang mga tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos at pagtupad ng kanilang tungkulin. Samantalang naghihintay tayo sa pagbabago na gagawin ng Diyos sa iglesia, lalo na sa pagtatamo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan, itiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin maging mapanalanginin tayo. Kaya bago tayo magtapos, bago tayo maghiwa-hiwalay, samantalahin natin ang pagkakataong ito na nakatunghay ang Diyos sa ating lahat. Kita niya ang kasabikan natin na makapiling siya pagka tayo sumasamba. Nasanay tayo sa ganun na mabiyaya ang pagsamba. Pinupuspos ng Diyos ang ating puso ng kanyang kapangyarihan, ng Espiritu Santo. Kailangan natin yun. Sapagkat yun ang magpapatibay, magpapalakas at magpapaalala sa atin ng lahat ng mga aral na tinanggap natin sa mga naunang namahala. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Diyos. Tumayo kayo mga kapatid. Tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat ng marami. Patuloy mo kaming binubusog ng iyong mga aral na tinanggap namin sa iyong sugo at sa naunang namahala na totoong nakapagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyong banal na magagawa sa amin. Salamat, tinawag mo po kami sa iglesia. Hindi lang binigyan mo kami ng karapatang sumamba at maglingkod sa iyo, kundi pinagkalooban mo kami ng karapatan upang tumawag, humingi ng pangangailangan at tumanggap ng mga biyaya na galing sa iyo. Salamat po, Ama. Patuloy mo kaming binubuhay. Higit sa lahat, pinananatili mo ang linaw ng aming pag-iisip, ang tunay naming pananampalataya. Hindi kami naliligaw. Hindi kami nalilihis ng landas. Kung kami man ay nagkukulang at nagkakamali, hindi mo kami lubos na itinatakwil. Lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataong makapagsisi, makapanumbalik sa iyo. Ama, salamat ng marami. Malapit ka sa amin. Pagka ikaw ang nangunguna sa buhay namin, Panginoon, wala kaming anumang ipangangamba. Wala kaming anumang ikatatakot. Anuman ang kasawian, mga kapahamakan na nangyayari sa daigdig. Panginoon, pagka tumawag kami sa iyo, nakabukas ang iyong pakinig para iabot sa amin ang aming pangangailangan. Hindi ka nagkukulang ng mabubuting bagay sa aming sambahayan. Payapa kaming nakapamumuhay. Pagka kami may suliranin at dumaing kami sa iyo agad, inilalapat mo ang lunas. Pagka kami nagkakasakit at nanalangin sa iyo, hinahaplos mo po ang aming katawan para kami gumaling, ibiyaya pa ang lakas. Pagka napanghihinaan kami ng loob dahil sa iba't ibang mga suliranin at pagsubok, inaaliw mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong kapangyarihan. Purihin ka, Ama. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Bago kami maghiwa-hiwalay, maaari po ba, Ama, igawad mo pa ang iyong mahalagang basbas sa lahat ng mga dumadalo. Ipadama mo pa, malapit ka sa amin.
tinatamo namin ang Espiritu Santong ipinangako mo na magpapatibay sa aming kahalalan. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami sa iyong pagmamahal sa amin. Sumasampalataya kami, Iglesia ni Kristo pa kami. Mga sangkap mo pa kami, mga lingkod mo pa kami, na pinaglalaanan mo ng iyong mga pangako, na anumang aming hingin sa Ama, ipagkakaloob niya sa amin. Pangako namin, Panginoon, nakahanda pa kaming magtiis at magpakasakit. Susunod kami sa iyo. Susundan namin ang halimbawang iniwan mo sa kababaang loob at pagkamasuno rin sa mga kalooban ng Ama. Pagparito mo, pagkaibabangon mo na ang sugo at ang naunang namahala at ang mga tapat na mga lingkod mo. Panginoon, maari po ba ipagsama mo kami? Paglaanan mo kami ng dako sa langit, magtamo kami ng walang hanggang buhay. Kung kulang pang aming mga tiniis, nakahanda pa kaming magpakasakit, huwag mo lang kaming iiwan. Malubos ang aming pagsampalataya, tinanggap namin ang iyong mahalagang basbas, kalakip ang lubos na pagpapatawad sa mga kasalanan at pagkukulang namin, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.